opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Cristo ika. Kasi ito ang pangalang ipinambati sa lahat. Pasuko ng September 1976. Sa page 26, ganito ang nakasulat sa pasuko. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Basahin mo na rin siya yung screen. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo ang pangalang opisyal sapagkat ito ang ipinag-utos na ipagbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangbuo. Kapatid natin yan, sandali. Ang sabi ng paliwanag ng pasubo, napasubo na talaga itong mga taong ito. Sa Roma 16:16, ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ito yung paliwanag ng pastor. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Kinakawalang yan yung pagliligaw na yan. Ang ipambabati ba ay pangalang iglesia ni Cristo ayon sa Roman 16:16 o ang ipambabati banal na halik? Yun ang tanong ko kay Ramos. Naku, naglipit yung matandang Ramos ng usapan namin doon sa radyo nung araw. Hindi ka ako ang pinambabati dyan, pangalang iglesia ni Cristo, kundi banal na halik. Sa lagay ba, pag nakita mga miyembro nyo nagkasalubong sa daan, uy, iglesia ni Cristo. Sasagot siya, iglesia ni Cristo. Gano'n ang batian nyo. Ang pangalang pambati, iglesia ni Cristo. Ang pambati, banal na halik, hindi pangalang iglesia ni Cristo. Unang-una, pag intindihin mo mabuti, kapatid, ha? Paano magbito ng tao, ito ang pasusunod ninyo. Ang pangalan ng iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang pinag-uutos na ipambati sa lahat. Samantalang ang pinag-uutos na pambati, mangagbatian kayo ng banal na halik. Maliwaliwanag, yun ang utos Ito. Maging sa mga taga-Korinto, yun ang utos. Pero walang binabanggit ng iglesia ni Kristong pangalan. Basahin natin sa unang Korinto. Ang sabi ng Apostol Pablo, 16:20 ng unang Korinto. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Yun din mismo Yung sinabi niya sa Roma, hindi na sinabi niya sa Korinto. Wala namang iglesia ni Cristo rito. Paano nangyari yan? Na sa Roma ay pambabati iglesia ni Cristo. Bakit dito sa unang Korintos 16:20, wala namang iglesia ni Cristo binabanggit? Kung talagang ang iniutos na ipambati ay iglesia ni Cristo, pangalan iglesia ni Cristo. Sana ang sabi ni Pablo sa Korinto, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga patian ng pangalang iglesia ni Cristo. Di naman kayo'y mga patian ng banal na halik. Sana may ideya ka kung paano manloko mga pastor mo, kapatid. Nasa pasuko yan, hindi ito invento, hindi ito paninira. Yung pambati, banal na halik. Utos yun sa Roma, utos yun sa Korinto, utos pa rin yun sa Thessalonica. Basahin natin ang 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ayan, kita mo? Lahat ng kapatid, batiin ninyo ng pangalang iglesia ni Cristo. No! Hindi ng kapal ng pagmumukha mo pag inilagay mo dyan yung iglesia ni Cristo ang pangalang pagbabati. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ang banal na halik ang ipinambabati.
Si Pablo ko lang may sabi niya. Si Pedro, ganun din ang sabi. Basahin natin sa 5:14 ng unang Pedro. Mga batian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Amen. Mga patiang kayo ng halik ng pag-ibig. Yun nga yung banal na halik. Alam mo ba, interpretasyon ng Iglesia ni Manalo dyan, kapatid? Sabi mo, hindi mo pa naririnig. Hindi ka siguro dumadalo. Kaya hindi mo narinig. Paparinig ko sa iyo ang interpretasyon. Pakita natin. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, yung kahulugan manlalaling. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano ba Ito. sa Ang anak daw nung nagsusuri tungkol sa banal na halik. Ito ang paliwanag na nagsusuri. Hindi kanila. No? Ina-adapt lang nila. At ang babasahin, Weekly Bible Commentary. Alam mo kapatid, si Weekly, protestante yan. Yung gumawa ng Weekly Bible Commentary, protestante yan. Alam mo ba ang paniwala nyo tungkol sa mga protestante? Basahin natin ang August 1961 issue ng Pasugo, page 39. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating ituwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ministro, tanas yung mga protestante, sabi ninyo. Bakit pagka magigipit kayo sa paliwanag, kinukuha nyo ang paliwanag ng ministro ni Satanas? Sino mo kataruntaduhan yan? Contradiction niyang aral ng Pasugo eh. Dapat daw itakwil yung mga ministro ng protestante at mga pastor. Kasi mga ministro ni Satanas. Ngayon, nung hindi nila maipaliwanag yung banal na halik, pumunta sa Weekly Bible Dictionary. Ano raw, ulitin natin na kapatid na Daniel. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, yung kahulugan ng manlalaling. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano man nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na haling paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Tama yun eh, wala nang masama doon. At ginagawa ka po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Ang isa naman, katumbas nito, yung shake hand. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Yan ang ginagawa raw sa Iglesia ni Cristo. Yung pinaliwanag ni Wycliffe na protestante pastor na sa demonyo. Na manalangin kaya matalik sa pisngi, beso-beso. O kaya